Mga kapatid, huwag po tayo magpapadaya sa dyablo, no? Para kayo ay maghiwalay, huwag po. So, ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalin ng sino man. Maliwanag mga kapatid. Nakasulat po dito, napakalinaw. Hindi po dapat sila maghihiwalay. Amen? Yan po ang gusto ng Diyos. No? Para po sa mag-asawa. Marcos 10:9. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalin ng sino man. Napakalinaw mga kapatid. Wala po dapat magpapahiwalay sa kanila kahit sino pa sila. No? Yan po ang batas ng Diyos mga kapatid, na kung saan dapat natin igalang at sundin ang batas ng Diyos, na dapat ang mag-asawa huwag po sila maghihiwalay at di po dapat sila paghihiwalayin. Ito po yung mag-asawa na kung saan sila po ay mga kasal sa simbahan. No? Kasi kapag sila po ay kinasal sa simbahan, dapat respeto po nila dahil dito po sila kinasal sa totoong iglesia ng Diyos, sa Roman Catholic Church. No? Kasi bakit? Kasi na-bless na po sila, no? Mga kapatid. Sila po kasi pinag-isa na ng Holy Spirit, mga kapatid. Kaya dapat igalang po natin, no? Ang batas ng Diyos. Mateo 19:6. Hindi na sila dalawa kundi iisa. Kaya't ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghihiwalin ng sinuman. Napakalinaw mga kapatid. Kaya dapat ang mag-asawa walang pwede magpapahiwalay dyan mga kapatid. Ito po ang batas ng Diyos. Kaya sundin po natin ito. Sa mga mag-asawa, please huwag po kayo maghihiwalay. No? Dahil pinag-isa na po kayo ng Diyos, ng Holy Spirit. Amen? Sabi nga po dito sa Efeso 5:21, pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Ibig sabihin, kung kayo po ay hindi maghihiwalay, dahil pinag-isa po kayo ng Holy Spirit, ito po yung paggalang o pagrespeto nyo sa ating mahal na Panginoong Hesukristo. Kasi sinunod nyo po, no? Yung batas niya na kung saan hindi po kayo naghiwalay. Amen? Kasi kapag kayo po ay maghihiwalay mga kapatid, kayong mag-asawa, ay kasalanan po yan sa Diyos. Ibig sabihin, yung batas ng Diyos ay hindi nyo po sinunod. No? Sinunod nyo pa rin kung ano yung batas ng kalaban ng Diyos. Ano ba ang kalaban ng Diyos? Ito yung dyablo. No? Kasi ang gusto ng dyablo, paghiwalayin kayo. Ang sabi nga ng Diyos, walang sino man ang makapaghiwalay sa inyo, kahit ang dyablo. Kaya wag po ninyong sundin ang dyablo. Kaya mga kapatid, dapat mangibabaw po sa inyo yung pagmamahalan. No? Dahil yun ang kagustuhan ng Diyos. Yung pagmamahalan dapat, no? Ang maging sentro. At yung pagpapakumbaba. Amen? Kaya mga kapatid, ito naman po no, sa Colosas 3:14. At higit sa lahat, magmahalan kayo sapagkat ang pag-ibig ang buklod ng ganap na pagkakaisa. Napakalinaw mga kapatid, na kung saan ang pag-ibig talaga dapat ang maging sentro at ang pag-ibig talaga, no, ang kagustuhan ng Diyos sa ating sa mga mag-asawa. Amen. Kaya mga kapatid, sundin po natin, no, ang batas ng Diyos. Para sa ganun, nire-respeto po natin ang Diyos. Dahil yun ang kanyang batas. Amen po ba? At sa pamagitan nun, ginagalang natin ang ating mahal na Diyos. Amen mga kapatid? Kaya po, please mga kapatid, kailangan kayong mag-asawa, huwag kayong maghihiwalay dahil yan ang kagustuhan ng Diyos. Dapat po manatili po sa inyo yung pagpapakumbaba at maging sentro nyo po yung pagmamahalan. Amen? Kaya huwag po kayong magpapadaya sa dyablo na kung saan kayo po ay maghihiwalay mga kapatid. Amen po ba? Amen. Mga kapatid, may share lang po sa inyo. Ito po yung sa mag-asawa. At kinasal po sa totoong nag-iisang iglesia ng Diyos, sa Roman Catholic Church. No? Kasi importante po na dapat kinakasal po tayo sa iglesia ng Diyos. Amen? Ito po yung share ko sa mag-asawa. Yung mag-asawa dapat hindi po sila maghiwalay. Amen mga kapatid? Marcos 10:9.
Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghihiwalin ng sino man. Maliwanag mga kapatid. Nakasulat po dito, napakalinaw. Hindi po dapat sila maghihiwalay. Amen? Yan po ang gusto ng Diyos. No? Mateo 19:6. Hindi na sila dalawa kundi iisa. Kaya't ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalay ng sino man. Napakalinaw mga kapatid. Dapat, napakalinaw dito, huwag paghihiwalayin ng sino man. Kahit sino pa po sila, dapat huwag po kayong maghihiwalay. Dahil yun po ang kagustuhan ng Diyos. Kaya mga kapatid, huwag po tayo magpapadaya sa dyablo, no? Para kayo ay maghiwalay. Huwag po. Sundin po natin ang Diyos. Dahil ang gusto ng Diyos, huwag po kayo maghihiwalay. Amen? Ano pa? Efeso 5:21, pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong paggalang kay Kristo. So, ibig sabihin mga kapatid, kailangan pasakop po tayo, no? Doon sa paggalang kay Kristo. Ano po ba yung paggalang na kailangan? Sundin po natin yung batas niya. Yung kayo po ay hindi maghihiwalay. At mas manatili po sa atin yung pagmamahalan. Yung sentro po natin dapat bilang mag-asawa, yung pagmamahal. Amen? At pagpapakumbaba. Sabi nga po doon, no? Sa Santiago 4:10, ang nakasulat po doon, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Amen? Kaya dapat po, manatili po sa atin yung pagpapakumbaba and yung pagmamahalan. Amen po ba mga kapatid? Dito naman po sa Colossus 3:14, at higit sa lahat, magmahalan kayo sapagkat ang pag-ibig ang buklod ng ganap ng pagkakaisa. Napakalinaw. Pag-ibig mga kapatid. Kaya nga kayo pinag-isa dahil sa pag-ibig ng Holy Spirit. Kaya mga kapatid, kailangan igalang o irespeto po natin, no? Yung batas ng Diyos na kung saan kailangan wag po kayo maghihiwalay, no? Kasi pag once na kayo po ay naghiwalay, parang ang ginawa nyo po ay sumunod po kayo doon sa kagustuhan ng dyablo. Kailangan po mas manatili po sa atin yung pagpapakumbaba at pagmamahalan. Ang gawin po natin mga kapatid, pag once na kayo po ay may misunderstanding, ang gawin po natin, magsimba po tayo, ipagdasal po natin, and magpatawaran po kayo sa isa't isa, and magpakumbaba. And magkumpisal po sa ating mahal na pare para sa ganon, mas mangibabaw po yung pagmamahala natin sa isa't isa para sa ganon, hindi po talaga kayo maghihiwalay. At dun po matutuwa ang Diyos dahil sinusunod po natin yung batas ng Diyos na kung saan hindi po kayo dapat maghihiwalay. Amen? Huwag po natin sundin ang batas ng dyablo na kung saan kayo ay maghihiwalay. Huwag po natin susundin ang batas ng dyablo kasi ang kagustuhan ng dyablo, maghihiwalay kayo. At kung sino pa po yung mga Kuntyop Pilato na yan, no? Na kung saan kayo po ay paghiwalayin, wag po kayo makikinig sa kanila. Hindi naman po sila Diyos. Sundin po natin ang batas ng Diyos. Amen? Kaya mga kapatid, napakalinaw. Sundin po natin ang batas ng Diyos na kung saan huwag na huwag po kayo maghihiwalay. Kaya mga kapatid, totoo po ang forever. Amen? Mga kapatid, please, huwag po kayo maghihiwalay para hindi po tayo nagkakasala ng pangangalunya at pakikiapid. Amen? Sundin po natin mga kapatid ang batas ng Diyos. Big Amen. More prayer, more power. Spread love. God bless us all.